Ngayong araw ang pinakamabigat na update sa gera sa Middle East, Iran versus USA at Israel ay dalawang bagay na sabay na nagpupush pataas ng takot ng mundo. Una, lumalalim ang political shock sa loob ng Iran dahil may bagong supreme leader na itinalaga sa gitna ng digmaan. At pangalawa, sumasabog ang presyo ng langis habang dumadami ang reports ng damage sa energy sites at habang nananatiling high risk ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, ang lumalabas na larawan ay mas nagiging long game ang conflict at mas mahirap bumalik sa normal ang supply at shipping kahit may mga emergency measures na inilalabas. Sa political side, pinakabagong balita ngayon na ipinapakita ng international outlets ay ang pagtatalaga kay Mojtaba Khamenei bilang bagong supreme leader ng Iran matapos ang pagkamatay ng dati nilang leader sa mga naunang strike. Ito ay major development kasi sa ganitong klaseng sistema, ang supreme leader ang pinakamataas sa decision-making, kasama na ang direksyon sa military at negotiation stance. At kapag may leadership transition sa gitna ng giyera, pwedeng magresulta ito sa mas matigas na posisyon para ipakitang hindi kami yuyuko o kaya sa mas mabilis na paghanap ng diplomatic exit kung sobrang bigat na ng damage. Sa ngayon, ang tono sa coverage ay mas unity call sa loob ng Iran habang tuloy ang labanan, kaya mataas ang chance na magpatuloy pa ang tensyon kaysa mabilis na humupa. Sa energy at economy side, ito ang pinakaramdam ng buong mundo. Ayon sa mga ulat ngayong araw, umakyat ang global oil prices at lumampas sa $100 per barrel, isang level na hindi pa ulit nakita sa ganitong taas sa mahabang panahon. Ang dahilan na binabanggit sa mga report ay combination ng strikes sa ilang energy-related sites at ang takot na magtuloy-tuloy ang disruption sa Strait of Hormuz, na isa sa pinakamahalagang daanan ng oil at LNG sa mundo. Kapag tumataas ang risk sa choke point na yan, tumataas hindi lang ang presyo ng krudo, kundi pati ang insurance, freight at risk premium na kinakabit ng market sa bawat barrel na kailangang ipadala. Kaya kahit hindi pa total shutdown sa papel, pwedeng magmukhang shutdown sa totoong buhay dahil ayaw nang bumiyahe ng mga barko at ayaw nang mag-cover ng insurers sa normal na presyo. Dahil dito, lumabas din ang mahalagang response move na ang focus ay shipping, hindi missiles. May mga ulat na inilunsad ang isang reinsurance facility na nasa around $20 billion para makatulong ibalik ang kumpiyansa ng maritime industry sa Gulf at Hormuz routes. Ang simpleng paliwanag, kung sobrang mahal o halos wala nang gustong magbigay ng war risk coverage, pwedeng pumasok ang reinsurance backstop para mapababa ang takot ng insurers at ship owners at maitulak ulit ang paglayag ng tankers at cargo. Pero kahit may ganitong mekanismo, hindi instant ang epekto nito dahil kung ramdam ng operators na may tunay na panganib ng attack, mag-hold pa rin sila o magre-route, lalo na kung mataas pa rin ang threat level. May isa pang angle na lumalakas ngayong araw, mas dumadami ang international criticism tungkol sa legality at humanitarian impact ng mga strikes at may mga European voices na nagsasabing lumalabag ito sa international law at nananawagan ng pagtigil ng hostilities para maprotektahan ang civilians. Kapag ganito na ang tono ng debate, ibig sabihin lumalaki rin ang diplomatic pressure. Pero sa practical reality, ang diplomacy ay kadalasan ay nahuhuli kapag nasa cycle na ng retaliation at counter-retaliation. Kaya mas nagiging mahirap ang biglang ceasefire kung walang malinaw na exit ramp na tatanggapin ng magkabilang panig. Ngayon, paano ito konektado sa Pilipinas kahit malayo tayo? Sa madaling salita, kapag oil above 100 at kapag may shipping risk sa Hormuz, tumataas ang landed cost ng fuel, kaya humahabol ang local pump price adjustments. At dahil imported ang malaking bahagi ng fuel natin, mabilis pumasok ang global movement sa local expectations ng price hike. Sa mga advisories ng DOE nitong mga nakaraang araw, pinapaalalahanan nila ang mga gas station na sumunod sa pricing rules at monitoring, lalo na habang mataas ang volatility ng price at sensitive ang publiko sa biglaang adjustments. Ibig sabihin, habang papalapit ang susunod na regular price adjustment cycle, mas tutok ang bantay ng gobyerno para maiwasan ang unauthorized o sobrang taas na singil na wala sa tamang range at proseso.